Matindi talaga itong si Attorney Cristina ba? Conte. Si Attorney Conte. Yung Assistant Prosecutor. Diyan po ng mga biktima diyan sa International Criminal Court. Abay, akalain nyo ang kanyang paniniwala ngayon. Si Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo daw po ang susunod na pwedeng maaresto at ipapa-aresto ng ICC. Ito'y matapos nga na magdesisyon officially ang ICC na hindi pinayagan ang pansamantalang paglaya or interim release ni dating Pangulong Duterte. Pakinggan niyo itong report na ito. Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang Yeah. co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted ang ama ng Tokha. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong-sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Matatanda ang kamakailan lang ng paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umano'y warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kung sakali, hiwalay natatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tukhang na nakapagtala ng libo-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Redacted o burado ang mga pangalan nila pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Yung pinakauna is someone who is close enough. So redacted. Number 2 is a police officer, tapos appointed and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. May ganun eh. Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti, 8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Pero umaasa raw ang pamilya ng EJK victims na 2 taon lang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial. Ayun. So, matindi talaga, ha? So, sana naman ay maging healthy si dating Pangulong Duterte para sa kanyang pagkakataong may pagtanggol ang kanyang sarili. Maging fit siya sa kanyang pagharap sa trial sa darating na mga araw at panahon. Kasi papunta na doon trial na Hindi siya pinayagang makalabas, so may kaso, so trial. At doon sa trial, doon nga po magkakaroon ng pagkakataon ang dating Pangulo ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero yung sinasabi ni Attorney Cristina Conte, ICC Assistant Prosecutor, ay 2 senador pa, Bato at Go ang pwede sumunod. At meron daw mga pulis. Meron pa daw friends o malapit na kaibigan. Ganun pala. Talagang ibang-iba yung ICC kaysa sa ating mga local court, national court natin. Sa ating mga korte rito, ang akusado pag 5, pare-pares yung kaso, iisa ang warrant of arrest. Pag hinatulan yung isa, pare-parehas. Diba? Ang pananagutan. Doon sa ICC pala hindi. Ang sinasabi niya, iba yung magiging kahinatngan nung kay Duterte. At iba rin yung doon sa mga co-accused katulad ni Bato. Kasi si Pangulo, Duterte, dating Pangulo, siya yung may programa nung
campaign against illegal drugs. Si Bato, siya yung nagpatupad ng programa. Kasi siya yung PNP, Director General, ng panahon yun. Ayun pala yun. Iba talaga. Kaya pala, ultimong sa warrant of arrest, hindi sama-sama sila. Individual. Nagkaroon ng warrant of arrest Duterte, hinuli. Ngayon may warrant of arrest, digital warrant of arrest, wala pa yung black and white, si Bato lang. Wala pang iba. Sabi ni Sara Duterte nung nakaraan 2 months ago, sabi niya, o 2 o 3 months ago, sabi niya, nakita ko yung listahan. Si Bato talaga ang number 1 sa listahan ng ICC at kasama raw siya at yung iba pa. So ayun, yun pala ang mangyayari. Ang haba pala nito. Kung aabutin ng duration daw 8 years. Ano ba yan? Per case ba yan o lahat na? Kung bawat isang kaso 8 years na ang duration, abay matagal nga. Matindi. Ang problemang isa rito, itong dalawang senador parehong incumbent. Kahahalal lang noong Mayo. At yung mga yan ay magiging senador hanggang, kailan ba? Hanggang 2034. Ganun. Yung next election. Sa next election, 2028, meron pa silang another 3 years. So, hanggang 3032 pala. 2032. Tama ba? Basta. 6 na taon silang senador. Kung lumabas yung warrant of arrest, mahuli sila at makulong, non-bailable din yan. Crime against humanity. Aba, mahirap yun. Senador ka ng Republika ng Pilipinas, kung nakakulong ka sa ICC, baka nararamdaman iba to yung kaya nagtatago. Kaya hindi nagpapakita. O kaya hindi natin alam kung nasan sa ngayon. Kasi mula nang pumutok itong isyong ito, nawala na. Inabandona niya yung kanyang trabaho sa Senado kahit na napakahalaga ng kanyang personal na pagdalo sa budget deliberation dahil siya yung magdidepensa ng mga budget bilang Vice Chairman ng Committee on Finance. Hindi siya dumating. Talagang natakot siya, digital warrant of arrest. Baligtad nga doon sa kanyang mga sinasabing tapong ng mga nakaraan. So ang bigat niyan. Kaya nga itong ating inaabang ngayon warrant of arrest, pag-aresto, pag-iimbestiga sa POGO operation, ICC, ICI. Magkakaiba yan. Yung POGO, illegal gambling. Yung ICI, Independent Commission for Infrastructure Investigation sa flood control scam. Yung International Criminal Court o ICC ay naman ay human rights violation. Ayan po yung matitindi. Pero lahat, susunod tayo kung ano yung court order. Kung ano ang magiging kapasyahan ng korte, doon tayo susunod. Pag mayroong warrant of arrest, ipatutupad yan. Pag walang warrant of arrest, hindi ka hulihin. At doon naman sa investigation, ongoing. Pag minakita ebidensya, kakasuhan ka. Pag nagkaroon ng court order sa warrant of arrest, hulihan na. So ang tanong, meron pa talagang Merry Christmas sa kanila? Ay hindi natin alam. Managot ang dapat managot. No one is above the law. Yan po ang rule of law na pinapairal ng Marcos administration. At tama lang yan. Walang paglabag sa karapatang pantao. Lahat mangingibabaw ang batas. Kahit kanino. Please like and share lahat ng ating mga video sa aking mga channel. Mike Abe Opinions, yung isang channel natin. At ito yon, MA Pinoy TV. Subscribe na rin or follow sa ating Facebook page din.